Nagpatuloy pang palitan nila ng maanghang na mga salita kasabay ng mga suntok na tumatama sa kanilang muka. Nanatili naman doong tulala si Krisa. Hinihiling na sana kung panaginip lang niya ang pangyayaring iyon. Sana gisingin na lang siya dahil ang sakit na. Kuya Nick, tama na! Ano ba? Alex, tama na! Si Peter na nagpalingalinga na upang maghanap ng guard at makisuyo. Pare-parehas lang naman kayo. Ginawa niya akong tanga at bobo. Nag-aagawan kayo sa isang babae, pero ako, saan ang stance ko? Inisip niyo ba ako? May alam kayo pero ako, wala akong kaalam-alam. Pagwawala ni Nati na panandali ang nagpahiwalay sa kanilang dalawa. Nagbulungan ang mga nasa paligid, nanginig ng kalamnan ni Krisa nang marinig ang mga salitang iyong namutawi sa bibig ng kanyang hipag. Oo nga pala, fiancé ito ng ex-boyfriend niya. Napahawak na siya sa kanyang noo. Panibagong problema na naman yon. Dagdag sa iisipin niya, humakbang na siya palapit dahil sa ginagawang pag-iyak ng malakas ni Nati. Habang nanginig ang kanyang katawan at boses, basag na basag ang itsura nito. Lalo ka na, Kuya Nick, pinagtakpan mo sila. Imposibleng hindi mo alam mula sa simula. Dahil ano? Dahil ba sa babaeng yan? Turot lingon nito sa banda ni Krisa, na sa mga sandaling iyon ay parang tatakasan na lalo ng lakas ng katawan dahil sa masamang titig ng hipag. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Niloko mo ko. Pinaglihiman mo ko, Kuya Nick. Manloloko kayo. Nati, muli pang sinulyapan ni Nati si Krisa na higit na ang hininga. Gusto niya itong yakapin dahil sa mas lumakas pa nitong iyak at humingi na sorry. Nadagdagan pa ang sakit na nararamdaman ni Krisa. Ngayon, lahat ng taong pinapahalagahan siya ay galit na sa kanya. Malamang kapag nalaman yun ng kanilang mga magulang, pati sila'y kakamuhian siya. Baka isipin pa nilang sinadya niyang lapitan sa Bentacourt upang makaganti dahil sa ex niya ni Alex na hindi naman totoo. Oo, lumapit siya dito pero ibang pakay niya tungkol yun sa kaso ng ama. Naglihim ka na nga sa akin pero bakit nagawa mo pa rin siyang lokohin? Ayos lang naman kung totoong mahal mo nga si Kuya Nick pero hindi yun ang nakikita namin. Sana nilubos mo na. Hindi yung ganito. Ginamit mo na nga siya pinakasalan tapos lolokohin mo lang. Walang talab yun kay Bentacourt na nanilisik pa rin ang mga mata kay Alex. Tumatagos ang mga sinabi ng kapatid niya sa puso niya. Aminado siya, mali siya pero maling-mali ang ginawa ni Alex sa kanyang kapatid na harapang sabihin na mahal pa rin ito ang kanyang asawa. Muli niyang sinugod si Alex. Muli silang sinubukang paghiwalayin ni Peter at Nati. Si Peter na sakal-sakal na sa leeg si Alex at si Nati naman nahila na sa bukang kanyang kapatid na walang pakialam kung maubos man yon. Ang mahalaga hindi na silang muli magkasakitan pa. Ang tagpong iyon ang naabutan ng mga magulang ni Nati at Bentacourt na sobrang nalilito. Stop! Ano kaguluhan to, Alex? Bentacourt! Sigaw ni Mr. Bentacourt. Baka sa mukha ni Mr. Bentacourt ang pagkagulanta si itsura ng apat na yun sa harapan. Hindi na kinaya yun ni Krisa na bigla ang nandilim ng paningin ng pinaghalong takot, kaba, kahihiyan at sakit, bunga ng mga pangyayaring hindi niya inaasahan sa kanyang buhay. Ano bang pinag-aawayan niyo? Para kayong mga bata na walang propesyon sa buhay. Saktong napabaling atensyon ng lahat sa sumigaway siya namang pagbagsak ng katawan ni Krisa sa sahig ng hospital. Para siyang damit sa sampayang natanggalan ng sipit at nahulog sa lupa. Walang nakapansin sa kanya dahil ang lahat ay nakafocus sa kaguluhan pero kitang-kita na Mrs. Bentacourt. Kaya naman siya ang unang nagbigay ng malakas sa sigaw. Iha! Walang inaksaya tong pagkakataon. Patakbo niya tong dinaluhan matapos sa bitawan ng hawak niyang bag. Parang papel na mukha ng ginang, kasing putlayo na mukha ni Krisa. Mabilis na tinanggal ni Bentacourt ang pagkakahawak sa buhok niya ng kapatid nang makita niyang humandusay ang katawan ng asawa. Ika-ika siyang lumapit. Ngunit bago pa siya doon makarating ay nabuhat na ni Peter ang katawan ni Krisa na wala na rin doong ulirat. Pigil lang hiningang, sinundan niya ng tingin to na mabilis na tumakbo. Hindi alintana ko ng kanyang itsura. Biglang nahawi ang mga taong nanonood. Nagsunuran sila kay Peter na kulang na lang ay takbuhin ng patong emergency room upang humingi doon ng saklolo. Binilisan ni Nick at Alex ang pagsunod kay Peter. Nang maabutan ni Nick, ito bago pa makarating sa emergency room, ay pilit niyang inaagaw ang katawan ng asawang hindi alam bitawan ni Peter. Lalo pa niyang hinigpitan ang karga ditong pinandilatan ng mga mata. Pinapatabi dahil hinarangan itong kanyang daraanan. Ako na, Nick. Tumabi ka. Hindi ko siya agawin sa'yo. Ayaw ko lang siya mapahamak.
Sa kabila ng ginawa mo, si Alex na lang lingunin ni Bentacourt bigla niyang binigyan ito ng suntok sa ilong. Feeling mo may karapatan ka pa rin sa kanya ngayon? Bakit? Sa tingin mo ikaw na porket nasuntok mo ko? Tumabi na kayo. Maubusan na lang ng oxygen ng babaeng pinag-aagawan niyo. Hinihintay niyo ba siyang sumunod sa kanyang ama? Mga inutil talaga kayo. Sigaw ni Nati na parehong hinila sa buhok si Bentacourt at Alex upang makaraan si Peter na pinagpapawisan na. Nagawa nitong makadaan ng matiwasay sa tulong ni Nati. Pilit nag-umalpas ang dalawa sa hawak ni Nati pero lalo niyang hinigpitan yun na kung pipilitin pa nila ay paniguradong kalahati ng kanilang buhok ang mawawala sa kanilang ulo. Binitawan lang sila nang makarating sa pwesto nilang ama at ina ay may dismayadong muka. Nalilisik ang mga mata ni Mr. Bentacourt sa kanila. Hindi may kukubli ang galaw ng panga nito na halatang nagpipigil. Sumunod kayo sa akin. Pag-uusapan natin ang mga problema niyong dinala niyo pa dito. Hindi na kayo nahiya. Ang tatanda niyo na. Hindi niyo na rin iginalang ang pamilya Aguilon at ang lugar na to. Ilang minuto ng pamilya Bentacourt at si Alex sa loob ng sasakyan ay wala pa rin nagsasalita sa kanila upang sabihin kung anong tunay na nangyari. Salit-salitan silang tatlong tinignan ni Mr. Bentacourt, si Nati, si Bentacourt at Alex. Si Mrs. Bentacourt naman ay hindi mapakaling inupuan niya. Nag-alala siya sa kanyang manugang ngayon, baka kung na paano na ito sa loob ng sobrang stress na nangyari. Walang magsasalita sa inyo? Pinapagmulan niyo kung anong tunay na nangyari? Kung galit na galit kanina si Nati, napalitan niyo ng pag-aalala sa kanyang hipag kagaya ng kanyang ina, gusto niyang lumabas sa sasakyan at itong unahin kumpara sa gawang ginulo ng dalawang lalaki sa tabi niya. Ngunit hindi niya magawang sabihin dahil alam niyang magagalit ang kanyang ama sa pagsabat, subalit hindi pwede na manahimik na lang siya doon at mawala ng kibo, mukha kasi ang asawa nitong kapatid niya hindi makakalusot sa ama, kahit na magpaalam pa. Hindi siya papayagan ng ama. Dad, lumabas kayo natin ng mami mo at puntahan niyo si Krisa. Utos dito na tila nabasang iniisip ng kanyang anak. Tiningnan ni Nati ang ina na biglang napatitig sa mukha ng kanilang ama. Gumuhit ang pag-aalala. Ako nang bahala sa dalawang ito. Kakausapin ko lang sila at aalamin ang nangyari. Gilier, may warning na sambit ng ginang dahil sa lahat na nakakilala sa kanyang asaway siya. Kung gaano kabarumbado ang anak nilang si Bentacourt ngayon, mas mamala pa doon ang ugali ng asawa niya. Huwag kang mag-alala, wala akong masamang gagawin sa dalawa. Doon kami sa mansyon mag-uusap sa lalaki. Tingnan ko lang kung umubrang kamao pinagmamalaki ng dalawang ito sa akin. Daddy! Si Nati na tinignan ng kapatidan ng fiancé. Kahit masama pa rin ang loob niya sa kanila. Kakausapin ko lang sila. Wala akong lulumpuhin o papatayin. Bumaba na kayo. Baka may kailangan kausaping doktor tungkol sa manugang natin. Masasagot ba yun ni Peter nang siya lang? Napilitang bumaba ang mag-ina kahit pa dalawang isip na si Nati. Pinanghawakan na lang niya sinabi ng ama. Kung magulpi man ng ama si Alex, deserve niya yon dahil siyang nagsimula ng kaguluhan. Inirapan niya ang dalawang lalaki at bumaba pasunod sa ina. Sinundan sila ng tingin ni Nick na bahagyang malabong isang paningin. Gusto niyang bumaba at puntahan ng asawa, ngunit sa sitwasyon nila ngayon hindi niya magagawang lusutan ng ama, lalo pat nakipagbasag ulo siya sa tarantadong future bayaw niya ngayon. Ano nangyari, Nick? Dad, pwede bang sa susunod na lang natin ito pag-usapan? Kailangan ako ng asawa ko. Pinutol siya ni Alex na hindi na ginalang si Mr. Bentacourt na sa harapan nila. Hindi pa kayo kasal? Magiging asawa mo pa lang? Anong hindi? Legal na siyang Mrs. Bentacourt. Yung kasal namin, for formality na lang. Sagot ni Nick nang umisi ng parang aso kay Alex. Nahalatang nagulat sa sinabi niya, hindi ito nakikinig. Kanina pa nila sinasabi niya asawa niya si Krisa. Ngunit mukhang pinapanindigan itong makukuha niya pa to. Heck no! Ano, natameme ka? Uulitin ko pa ba? Witness sa kasal namin si Daddy. Asawa ko na siya. Tsk, kuha ko na kung ano ugat ng pinag-aawayan niyo. Tara sa mansyon. Doon tayo magtutuos. Singit ni Mr. Bentacourt na pinapanatiling kalmado ang boses. Himayin natin isa-isang problema niyo. Pagkasabi nun inutusan na niyang driver na patakbuhin ng sasakyan. Wala na nagawang dalawang lalaki na bigla sa desisyon ng ama. Ang buong akala nila'y mananatili lang sila sa parking. Nakausap mo ng Dr. Iho? Bungad ni Mrs. Bentacourt kay Peter na nasa labas ng emergency room. Hindi ito mapakali. Umiling tumingin kay Nati. Ano kayang nangyari? Kakabahala naman. Nanatili sila sa labas ng emergency room. Maya-maya lumabas ang doktor at kinausap sila. Over fatigue. Sobrang pagod na pagod ang katawan ng pasyente kung kaya siya nahimatay. Nakahinga silang tatlo ng maluwag. Huwag rin kayo mag-alala. Ligtas ang baby na nasa sinapupunan niya. Binigyan na rin namin ng pampalakas ng kapit para sure na walang masamang mangyayari habang nagre-recover ang ina.
Napatda sa mukha ng doktor ang mga mata ni Mrs. Bentacourt, halatang hindi makapaniwala. Para siyang nabingi. Ibig sabihin ba noon ay magiging lola na siya? Natutup ni Nati ang bibig. Ilang minuto siyang nahigit ang hininga. Si Krisa, ang hipag niya, buntis na ngayon? Malamang anak yun ng kapatid niya. Sa kabila ng galit niya dito sa pagiging ex ng fiancé niya, hindi niya maikukubling mahal niyang babae. Mali yatang hula niyang hindi to mahal ng kapatid. Baka nag-overreact lang siya dahil sa kaguluhan at kagaguhan doon ng kapatid niya. Samantalang parang nayanig ang mundo ni Peter, sa loob niya wala na. Wala nang pag-asa pa dahil sa bandang huli, pipiliin pa rin ni Chris ang magkaroon ng buong pamilya. Please excuse po, pakihintay na lang ang patient na malipat na rin namang ilipat sa recovery room. Maya-maya lang din po'y magigising na siya, nangihinang napaupo na doon si Peter. May plano pa naman siyang gawin ng lahat, maagaw lang si Krisa kay Bentacourt. Pero mukhang mabibigo siya nang dahil sa buntis ito. Tulala pa rin doon ang ginang. OMG, magiging tita na ako? Oh my God! Maligayang tura ni Nati na sobrang excited doon ang boses na animo siyang ama ng pinagbubuntis nito. Peter, narinig mo, magiging tita na ako. Sabi ko na nga ba makakabuo sila ni Kuya Nika agad. Hay, naunahan pa nila ako. Wika pa ni Nati na parang walang gulong sumiklab sa kanila kanina. Mommy, huwag natin sabihin kay Kuya Nick, alam na kaya ng asshole na yun na magiging daddy na siya? Kasi kung alam niya yun, feeling ko hindi naman na yun magiging gago Hawak pa ng dalaga sa inang naluluha na sa sobrang saya. Mommy, are you crying? Bakit? Nanginginig ng labi ng ginang, namunang kanyang mga luhang parang bata. Magiging lola na ako, Nati. Anitong kagaya na anak na sa paningin ni Peter ay ang OA lang. At magiging tita na ako, Mommy. Maligayang tugon ni Nating napalis ang lahat ng galit sa hipag niya. Dahan-dahang idinilat ni Chris ang kanyang mga mata, puting kisame na silid ang una niya nakita. Tahimik ang paligid, hindi yan kagayang magulot maingay sa huling natatandaan niya. Hindi kaya panaginip lang ang lahat ng pasakit sa kanya, nabuhay pa ang kanyang ama, hindi totoong pinuntahan ni Bentacourt ang dati nitong nobya at nasaktan niya, hindi kaya paglingon niya sa kaliwa niya ay makikita ang asawang mahimbing na natutulog. Imposible, hindi nila silid na mag-asawang silid na yon, sigurado siyang hindi. Mabuti naman at gising ka na, Iha. Kamustang pakiramdam mo? Agad na hinanap ng mga mata ni Chris ang pinagmulan ng boses na yun ni Mrs. Bentacourt. Sabi na nga ba niya ang lahat ng mga nangyari ay totoo, hindi lang bangungot. Sinubukan niyang bumangon na kaagad naman siyang inalalayan ng ginang. Nahihiya siya dito nang dahil sa naalala niyang gulo. Dahan-dahan lang, Iha. Ayos na bang pakiramdam mo? Biglang namihimatay ka na lang kanina. Tinitigan ni Chris ang mukha ng biyanang babae na alalang-alala na sa kanya. Makaraan ng ilang sandali na paiwas na siya. Nahihiya siya dahil batid niyang siya ang may kasalanan ng gulong sumiklab kanina sa pagitan ni Bentacourt at Alex. Siya ang pinag-awayan ng dalawa. Malamang alam na nila yon. Alam na nilang tinatago niyang nakaraan sa fiancé ng bunso nilang anak. Hindi niya itatanggi. Mrs. Bentacourt, humihingi po ko ng pasensya sa nangyari kanina. Hindi siya pinakinggan ng ginang na parang hindi narinig ang kanyang mga sinabi. Mahiga ka pa, Iha. Kailangan mo pang magpahinga. Sa halip ay sambit ni ginang. Hindi yun pinakinggan ni Krisa na mas lalo pang nahiya. Pakiramdam niya hindi siya makakahinga ng maayos kung mananatili pa siya sa lugar na yon. Gayong sobrang guilty niya na nangyari kanina. Ayos na po ako. Kailangan ko pupuntahan si Tita Vanji. Pagaw ang boses na wika niya. Pinorma niyang paang bababa na ng kama nang maramdaman niyang may dextrose palang kamay niya. Nabaling doon ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang tulog at sigurado siya na hinahanap na siya ng kanyang madrasta. Baka mamaya isipin pa nitong inabandonan niya na to. Huwag kang mag-alala, may kasama naman siya doon, saka hindi siya pababayaan ng mga nurses. Hindi pa rin doon nagpaawat si Krisa. Gusto niya takasan ng ginang, pakiramdam niya wala na siyang mukhang iharap dito. Yung tipong habang nakatingin to sa kanya ay hinusgahan na siya. Pabayaan mo siya, Mommy, kung anong gusto niyang gawin sa buhay. Huwag mong pigilan. Lumipad ang mga mata sa kanya ni Krisa. Kanina pa nakatayo doon si Nati, ngunit hindi siya napapansin ng babaeng ng babaeng nakafocus sa biyan ng babae. Saglit na siya ditong napatingin. Agad din niyang binawing mga mata. Naalalang alam na nga pala ng hipag niyang nakaraang relasyon niya sa fiancé nitong si Alex. Sobrang nahihiya siya dito. Malamang iniisip nitong sinadya niyang lapitan ng kapatid nito para maghiganti sa ginawa ng lalaking hindi naman totoo. Nakahalukip-kip to na mababaka sa mukha na parang ang laki ng galit nito sa kanya. Mariing, naitikom na rin ang bibig. Nagsimulang humapdi ang bawat sulok ng mga mata ni Krisa. Hindi alam ko anong mararamdaman ngayon. Hindi niya alam kung anong una niya sasabihin sa hipag. Mag-explain ba siya o hihingi na muna siya ng tawad dahil naglihim siya dito sa kabila ng magandang pakikitungo ng babae sa kanya?
Ikinurap na niya ang mga mata, matapos na mapalunok ng laway. Muli niyang ibinalik ditong mga mata. Nati, nanginginig ang kanyang boses. Pilit niyang pinigilan na nagbabadyang pagbagsak ng mga luha. Napakurap-kurap naman si Nati. Sa mga sandaling iyon ay gusto na niyang yakapin ang hipag. Basang-basa niyang tumatakbo sa isipan nito ngayon habang nakatingin sa kanya, labis na nasasaktan. At ang makita tong nasasaktan ay magbibigay ng hirap sa kanyang kalooban dahil biktima lang din to. I am really sorry, hindi ko intensyon yon. Pumiyok ng boses niya na hindi na napigilang humitbi. Lumabi pa siya pero hindi kinaya. Lumapit ako kay Bentacourt noon, hindi para gantihan ka. Or inilang hakbang ni Nati ang kanilang pagitan. Hindi niya nakaya. Masyado niyang minahal ang ipag na parang kapatid na niya. Kahit pamatanda siya dito na 1 taon. Niyakap niya ito na sobrang higpit. Humikbi na si Chris ang tuloy-tuloy na naman ang bagsak ng mga luha dahil sa sakit na naman ang loob. I know, Krisa. Alam ko, hindi mo yun gagawin. Naiiyak na ring tura ni Nati na pigil ang hininga. Pinagmasdan lang siya ng ginang na kahit hindi pa kita naiiyak na sa tagpong iyon. Hindi naman kasalanan ng manugang niyang nangyari sa pananaw niya. Nakita naman nila ni Nati kung paano nito pinigyan ng chance ang kanyang anak. Nagkaroon sila ulit ng problema ng dahil sa kay Nelia. Wala akong pakialam kung dati kayong may relasyon ni Alex. Ang may kasalanan kung bakit nangyari ito si Kuya Nick. Okay naman ang lahat eh. Siya ang nagpasiklab ng panibagong gulo. Sandali, hindi pala si Kuya Nick, kundi ang bruhildang yon. Pagod ng katawan niya, hindi na lang namahinga. Nati, saway ng ginang dahil ayaw na niyang magkadagdag pa yon sa isipin ng kanyang manugang. Oo na mami, tatahimik na ako. Anitong bumitaw na ng yakap kay Chris ang sa menyas pasay na parang nilagyan ng zipper ang kanyang bibig. Saka yan si Alex, siya rin talagang salarin. Nati, muling sabay ng inang nais nang mag-move on muna ngayon sa hindi inaasahang pangyayari. Napangiti si Krisa, aaminin niyang guilty pa rin siya, dapat naging tapat siya sa kanila. Paano niya ngayon kakamuhian ng asawa kung ganito siya kamahal ng pamilya nito? Parang mahihirapan siya. Subalit nang muling maisip ang ginawa ng Bentacourt sa kanya sa pagtulak sa ospital, muling nabuhay ang matinding puot na nararamdaman niya. Hindi niya matanggap na magagawa niya yon kahit natataranta. Okay na tayo ha, huwag ka nang umiyak. Palis din natin ang mga luha ni Krisa gamit ang tissue na kinuha sa kanyang bag. Sasamahan ka namin ni Mommy na mag-asikaso sa lahat ng mga kakailanganin mo. Kung gusto na yung ibaon na lang ni Mrs. Bentacourt sa limot ang lahat at palampasin. Ibang kaso kay Mr. Bentacourt na nasa mansyon na ng sandaling iyon. Pabalik-balik ang tingin niya sa dalawang lalaki na nakaupo sa magkahiwalay na sofa. Nasa study room sila. Doon niya dinala ang dalawa. Kanina niya pa sila pinag-explain kung anong buong pangyayari ngunit kagaya nung nasa kotse sila, walang sinuman sa kanilang gustong magsalita at umamin. Parang naghihintayan ang dalawa sa mauuna dito. Uulitin ko pa bang tanong ko? Mga matanda na kayo, take responsibility naman sa mga actions nyo. Soon magiging isang pamilya na tayo, di ba? Yun palang mairingan kayong dalawang, hindi ko alam. Ano Alex, sa tingin mo ba magugustuhan pa kitang maging manugang at maging kabiyak ng babae kong anak? Hindi mo magawang irespetong nakakatanda niyang kapatid. Hindi mo na rin ba kami inisip? Gumalaw ang panga ni Alex. Hindi niya naman talaga mahal ang anak nito. Napilitan lang siya at sa mga sandaling iyon ay labis na pinagsisisihan niya. Dapat pinili na lang niyang mabuhay ng marangal kasama ni Krisa. Hindi sana pinagdadaanan ng babae ngayon ang lahat ng sakit at problema dahil kay Nick. Pasensya na po, pero nakapag-decide na ako na hindi ko na lang po itutuloy ang kasal namin ni... Aba, ikaw pa talaga ang may ganang umatras? Saan mo kinukuha ang kapal na mukha mo? Sa Bentacourt na kumulo na naman ang dugo sa hilaw na bayaw. Lalapit-lapitan mo ang kapatid ko tapos ano, ikaw pang may ganang mag-cancel ng kasal nyo? Ang lakas na loob mong ganyanin ang kapatid ko, tarantado ka.